Breaking news, 11,000 na military ng US ipinadala sa Pilipinas. China gulat na gulat sa ginawa ng US. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi tatanggalin ang BRP Sierra Madre na pinapatanggal umano ng China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. Ayan, so muli no, nandito na naman tayo para magbigay na naman po ng impormasyon sa lahat po ng taga-subaybay natin, ano? Ayan. So ayan, siyempre sa mga hindi pa po nag-follow diyan sa ating YouTube, ayan, mag-subscribe na po tayo diyan para lagi kayo updated sa mga latest video natin araw-araw. So ito po mga kababayan, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol dito sa patuloy na pananalasa po ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Na alam naman natin na ito po talagang paglabag sa batas ang ginagawa ngayon ng mga barko ng China sa panghaharas nito sa barko ng Pilipinas. Maraming bansa na po ang nababahala sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kabilang nga dito ang Estados Unidos, Japan, France, Australia, at iba pang mga bansa. Ayon po sa balita ngayon, ay ito po yung nakuha lang din natin, tinuligsa ng United States ang pananalakay ng China sa West Philippine Sea noong Sabado na ikinasugat umano ng 3 tauhan ng Philippine Navy at nagdulot ng malaking pinsala sa isang resupply vessel habang nananawagan ng Washington sa Beijing na sumunod sa 2016 arbitral ruling po mga kababayan. Pero parang hindi po ata nakikinig ang China at hindi po kinikilala ang arbitral ruling na ito mga kababayan. Na alam naman natin noong 2016 po ay pinanalo po ng Pilipinas ang Bao de Masilok na sakupan ng eksklusibong economic zone ng bansa. Ngunit hindi po ito tinatanggap ng bansang China. Ito po mga kababayan, ang 2016 arbitral ruling na ito ay ito po yung mga kababayan ay dapat sundin ng bansang China. Subalit ang China mga kababayan ay gumagawa po ng sariling batas. Hindi po niya sinusunod ang arbitral ruling. Kaya ayan, patuloy po ang paninindigan ng bansang China sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na kanila daw umano ito teritoryo. Ayon pa dito, ang mga aksyon ng People Republic of China nakakapagpapahina sa riyon at nagpapakita ng malinaw na pagwawalang bahala sa internasyonal na batas. Sinabi umano ng tagapagsalita ng kagawaran ng Estado na si Matthew Miller sa isang pahayag. So yun po mga kababayan, so makikita naman natin na talagang hindi po sinusunod ng bansang China ang batas, ang internasyonal na batas. So gumagawa lang po ng sariling batas ang China. Kung alin po ang gusto nilang batas, ay sila po ang masusunod. Kaya kawawa yung mga maliliit na bansa nakalapit nito. Lalo na ngayon ang bansang Pilipinas. Pamakin nyo po mga kababayan, kapag ito po'y pinabayaan ng Pilipinas at makuha po nila ang Bao de Masilok na isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, ano na naman kaya ang isusunod nito? So unti-unti niya gagapangin ang teritoryo ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Katulad ngayon mga kababayan, makikita po natin dyan marami na pong artificial na isla dyan sa West Philippine Sea. Dahil sa pinaggagawa ng China. Yan po ay isang strategy ng China kung paano niya sakupin ang isang lugar. So ganyan po ang ginagawa ngayon ng China. Dinadaan na lang sa palakasan porque malakas silang bansa. Halos mga kalapit ng bansa nito mga kababayan ay kaaway ng China. Dahil inaangkin ang mga kalapit nitong bansa. 16,000 US Philippine troops support staff para makilahok sa Balikatan 2024 exercise dito sa Pilipinas. 11,000 na American military personnel ang kanilang support staff kasama ang 5,000 troops mula sa Armed Forces of the Philippines ang makikibahagi sa Balikatan exercise ngayong taon. Nakatakda mula Abril 22 hanggang Mayo 2024.
So ito po mga kababayan ay mangyayari na ngayong Abril 22 hanggang Mayo 8 po mga kababayan. Ito na ang pinakamalaking balikatan exercise na gagawin dito sa Pilipinas. Ang ginagawa ngayong balikatan exercise at mga joint patrol dito sa West Philippine Sea na mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ay napakalaking tulong po ito para sa bansa, lalo na sa ating mga Armed Forces of the Philippines. Napakalaking tulong ito dahil yung kanilang matututunan sa kanilang mga kaalyado ay napakalaking tulong ito mga kababayan. At maituturo po nila ito sa mga baguhan na papasok pa lang pa dito mga kababayan. Ang pangako ng Amerika sa Pilipinas ay bakal na pangako para sa bansang Pilipinas at handa ito ipagtanggol ang mga kaalyado yung bansa, lalo na ang bansang Pilipinas. At ayon pa nga sa bansang China, binabantaan pa ngayon ang Pilipinas na ipatigil daw umano ang ginagawang paghahatid ng mga supply ng mga sundalo diyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At ayon pa sa bansang China, pinapahila niya po mga kababayan ang barko ng Pilipinas na naka-outpost po umano sa Ayungin Shoal, ang BRP Sierra Madre na naka-outpost pa noong 1991 na in-outpost umano ni Pangulong Erap. Natanda ito na isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Yung nga lang mga kababayan, sinabi na ng ating mahal na Pangulo na hindi ito tatanggalin dahil ito ay tanda sa atin mga teritoryo. Habang nagbabanta ang China sa Pilipinas, nagbabanta naman ang Amerika na kung ituloy ng China ang ginagawang panghaharas nito sa barko ng Pilipinas, at ayon pa sa Amerika, kapag may nalagas na tauhan ng Pilipinas ay humanda umano ang bansang China. Yan, dyan na makikita kung ano ang support ng Amerika dito sa Pilipinas. Tapos sasabihin ng mga pro-China na sinasabi nito, nagawa-gawa lang ni BBM para magkagulo dyan sa West Philippine Sea. Ay hindi naman po Pilipinas ang nanggugulo, kundi ang China. Tingnan nyo mga kababayan, sino ang may pinakamaraming barko dyan sa West Philippine Sea? Di ba China? Di ba gumagawa sila dyan ng mga artificial na isla? So sa paggagawa po nila ng mga artificial na isla na yan, nasisira na nila ang kalikasan dyan, ang ating mga yaman dagat. Tingnan nyo po mga kababayan, ang nangyari ngayon na naman. Yung ating mga korales na tagpuan na naman ng mga researcher at mga scientifico dito sa Pilipinas, na tila ba'y mga patay na korales na naman ang tumampad sa kanila. At ayon pa dito sa nakalat nating impormasyon, hinaras po sila ng chopper ng China Navy. Napakadelikado po mga kababayan, habang nandun po sila sa sandbar, nandun po sa taas nila ang helikopter na mababa na lang. Dahil sa lakas ng hangin po mga kababayan, nagkasugat-sugat daw po umano ang atin mga researcher at ang atin scientifico. Ganyan kawalang hiyaan China mga kababayan. Kaya tama lang, nakampihan tayo ng Amerika dito mga kababayan. Tama lang na ginagawa ng ating mahal na Pangulo na makipag-alyado sa bansang US, dahil ang China ay makasarili. Gusto lang palakasin ang kanilang teritoryo. Imbis na tulungan tayong mga maliliit na bansa, ay lalo pa tayong nilulubog niya ng bansang China mga kababayan. Ayan. So po mga kababayan, ikaw ano pong masasabi mo at makukomento mo dito sa iyong mga narinig po mga kababayan? Papayag ka ba na ibigay na lang ang teritoryo natin sa West Philippine Sea? Yan ang sinasabi ng mga pro-China. Iwan ko, nakikinabang atang mga pro-China na ito sa China. Ayun po mga kababayan, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. God bless.